Isang maulang umaga noong Hunyo 2017 sa lungsod ng Mandaluyong. Ang katahimikan ng opisina ng mga lokal na pulisya ay nabasag ng pagdating ng isang babaeng halatang balisa at basang-basa ng ulan. Si Sandra Fermin, 27 years old, isang real estate agent, ay humarap sa mga otoridad habang nanginginig ang boses. Umiiyak siya, pilit na binubuo ang mga salitang maglalarawan sa isang karanasang aniyay yumanig sa kanyang pagkatao. Ayon sa kanyang opisyal na salaysay, isinumbong ni Sandra ang umano'y ginawang kahalayan ng kanyang fitness coach na si Mark Aguilar, 30 years old. Sinabi niya sa mga investigador na hinatid siya nito sa kanyang kondo matapos ang isang workout session noong gabi ng Hunyo 15, 2017. Ayon sa kanya, pinaniniwalaan niyang hinaluan ng kanyang inumin ng pampatulog. Ang huli raw niyang malinaw na alaala ay ang biglang paghina ng kanyang katawan at matinding pagkahilo. Nagising na lamang umano siya sa loob ng kanyang sariling silid, nangihina at walang anumang saplot. Doon na raw niya napagtanto na may nangyaring labag sa kanyang kalooban. Habang kinukuha ng mga pulis ang kanyang sinumpaang salaysay, kapansin-pansin ang tindi ng emosyon ni Sandra. Isang kombinasyon ng galit, takot at tila isang paninindigan na makamit ang katarungan. Ipinahayag niyang matagal niyang pinag-isipan ang pagsumbong at ngayon lamang niya nagawang humingi ng tulong matapos ang ilang araw ng pagkabalisa. Dahil sa bigat ng paratang, agad na itinuring na prioridad ng Mandaluyong pulis ang reklamo. Sinimula ng mga otoridad ang masusing investigasyon laban sa akusado. Ang krimen ng pang-aabuso ay isang napakasensitibong usapin, lalo na sa isang lipunang tulad ng Pilipinas na nagbibigay ng mataas na pagpapahalaga sa dignidad ng mga kababaihan. Gayunpaman, sa pag-usad ng kaso, isang ibang kwento ng katotohanan ang unti-unting lilitaw mula sa mga anino ng ebidensya. Isang kwentong taliwas sa madamdaming salaysay ng nagpapakilalang biktima. Ang hustisya ay hindi lamang nakadepende sa emosyon. Ito ay nakadepende sa katotohanan na susiriin ng batas. Ang paglalakbay patungo sa katotohanan ito ay magbubunyag ng isang masalimuot na laro ng obsesyon, pagtataksil at ang manipulahin ng sistema ng batas para sa sariling agenda. Ang mga sumunod na yugto ng investigasyon ay magpapakita kung paano nagtagpo ang landas ng dalawang taong ito. Hindi sa isang karaniwang relasyon ng coach at kliyente, kundi sa isang sitwasyong bunga ng maling pagpili at maling hangarin. Enero 2017, 6 na buwan bago ang sumabog na iskandalo, unang pumasok si Sandra Fermin sa isang kilalang gym sa Mandaluyong. Isa itong modernong pasilidad na madalas puntahan ng mga young professionals. Ito ay pinangangasiwaan ni Mark Aguilar. Sa investigasyon, lumabas na hindi personal na magkakilala ang dalawa, ngunit may ugnayan sila dahil kaibigan ni Sandra, ang kasintahan ni Mark na si Angel Duque, 28 years old. Si Sandra at Angel ay nagkakilala sa isang bar sa Makati noong 2016. Naging malapit sila dahil sa parehong industriya ng trabaho. Si Sandra ay single noon, samantalang si Angel ay nasa isang seryosong relasyon na kay Mark sa loob ng 2 taon. Nang malaman ni Sandra na gym owner ang nobyo ng kanyang kaibigan, doon nagsimulang magpakita ng interes si Sandra sa pag-i-enroll. Sa rekomendasyon ni Angel, si Mark ang naging personal na fitness instructor ni Sandra. Sa simula, propesyonal ang lahat, ngunit lingid sa kaalaman ni Angel, nagkaroon ng lihim na paghanga si Sandra kay Mark. Mula pa lamang na magkita niya ang litrato nito sa cellphone ng kaibigan. Hindi ito agad naging malinaw, ngunit unti-unti itong lumitaw. Napansin ni Angel na naging sobrang palatanong si Sandra tungkol sa buhay ni Mark. Kalaunan,
Kahit tapos na ang training, madalas pang manatili si Sandra sa gym, nakaupo sa gilid at naghihintay ng pagkakataong makakausap ang lalaki. Para kay Sandra, ang pag-gym ay hindi na lamang tungkol sa kalusugan. Naging paraan ito upang mapalapit sa lalaking kanyang hinahangaan. Sa bawat session, ramdam niya ang tensyon na hindi binibigkas. Isang pakiramdam na sa kanya ay unti-unting lumalalim. Bagamat nananatiling maingat si Mark dahil sa kanyang relasyon kay Angel, ang madalas na pagtagal ng usapan at ang malapit na distansya sa loob ng gym ay nagbigay ng maling impresyon kay Sandra. Ang pagtingin na ito ay naging isang obsesyon na kalaunan ay nagtulak sa kanya na gumawa ng mga hakbang na hindi lamang lumabag sa hangganan ng pagiging kliyente, kundi maging sa moralidad ng isang pagkakaibigan. Ang biktima, sa paningin ng marami, ay unti-unting nagiging arkitekto ng sarili niyang plano, kung saan ang bawat galaw sa loob ng gym ay bahagi ng isang malaking layunin na hindi pa nabubunyag sa paningin ni Angel. Ang tensyon ay lumalaki at ang bawat araw na lumilipas ay tila isang ticking time bomb na handa nang sumabog sa loob ng isang condo unit na magiging sentro ng isang legal na labanan. Huling linggo ng Mayo 2017, hapon na dumating si Sandra para sa isang training session. Pagkatapos ng mabigat na workout, ikunento niyang masakit ang katawan at nahihilo siya dahil gabi na at walang ibang kasama sa gym. Hiniling niya kay Mark na ihatid siya sa kanyang kondo na ilang minuto lamang ang layo. Pumayag si Mark, iniisip na simpleng tulong lang iyon sa isang kliyente. Pagdating sa unit, nagbago ang timpla ng kanilang samahan. Pumasok si Sandra at inalok si Mark na magpahinga muna. Sa loob, unti-unting nilapitan ni Sandra si Mark mula sa simpleng hawak sa braso hanggang sa intentional na pagdikit sa katawan. Bilang lalaki, alam ni Mark ang motibo ni Sandra. Bagamat nagdadalawang isip dahil kay Angel, hindi napigil ni Mark ang sarili. Nabura ang hangganan ng pagiging coach at kliyente. Walang pilitan, walang bakas ng pagtutol at tahimik ang gabi. Ilang beses tumawag si Angel kay Mark, ngunit hindi ito sinagot ng lalaki. Kinabukasan, umalis si Mark na parang walang nangyari. Si Sandra naman ay kumilos na tila karaniwang araw lang. Ngunit ang hindi alam ni Mark, ang mga sandaling iyon sa loob ng kondo ay lihim na nakuna ng isang nakatagong kamera na isinetap mismo ni Sandra. Pagkalipas ng ilang araw, naging mapilit ang mga mensahe ni Sandra kay Mark. Hinihiling nito na hiwalayan ni Mark si Angel at sumama sa kanya. Nang hindi bumigay si Mark, nagsimulang magbago ang kilos ni Sandra. Umiwas si Mark, binalik ang relasyon sa formal na antas at tumangging makipagkita. Dito nagsimula ang galit ni Sandra. Mula sa lambing, napalitan nito ng panunumbat at pagbabanta. Ipinahiwatig niya na may hawak siyang ebidensya na nangyari sa loob ng kondo at kaya niyang sirain ang reputasyon ni Mark. Dahil hindi natin agad lalaki, nagtungo si Sandra sa pulisya at nagsampa ng reklamo. Sa kanyang salaysay, iginiit niyang siya ang pinagsamantalahan at wala umanong pahintulot ang nangyayari. Ang mga ebidensyang kanyang inilabas, kabilang ang medical report, ay tila isang matibay na pader na kailangang gibain ni Mark. Ang buhay ni Mark ay biglang gumuho. Nagulat si Angel na naniwala sa mga paratang at agad na nakipaghiwalay. Ang hustisya na hinahanap ni Sandra ay tila nakamit na, ngunit ang katotohanan ay may sariling paraan ng paglabas. Ang bawat mensahe, ang bawat tawag, at ang bawat pagkilos ay nagiging bahagi ng isang ebidensya na hindi kayang baluktutin ng anumang emosyon. Ang susunod na bahagi ay magpapakita kung paano sinuri ng korte ang bawat anggulo ng kasong ito. Mabilis na umusad ang kaso. Tinawag si Mark para sa interogasyon habang ang kanyang reputasyon ay unti-unting nadudungisan. Ngunit hindi na nahimik ang kampo ni Mark. Sa tulong ng kanyang abogado, naghain siya ng countercharge laban kay Sandra.
para sa paninirang puri at maling pagsasampa ng reklamo. Dito, nagsimulang magbago ang takbo ng investigasyon. Sa kahilingan ng kampo ni Mark, sinuri ng mga otoridad ang CCTV footage ng condominium building. Sa mga kuha mula sa lobby at elevator, makikitang magkasamang pumasok sina Mark at Sandra. Walang bakas ng pamimilit o pag-aalangan sa kilos ni Sandra. Siya pa ang naunang naglakad, nagbukas ng pinto at nakikitang malapit ang kilos sa lalaki. Ito ang unang pagkakataon na nabasag ang naratibo ni Sandra. Sumunod na sinuri ang digital trail. Sa tulong ng cybercrime unit, na-recover mula sa cloud storage ang mga mensaheng binura sa device ni Sandra. Lumitaw ang sunod-sunod na chat matapos na nangyari sa kondo. Mga mensaheng may panunumbat, paghingi ng atensyon, at kalaunan ay malinaw na pagbabanta. Ang mga medical reports ay sinuri ring muli ng mga eksperto. Bagamat may indikasyon ng pakikipagtalik, wala itong matibay na palatandaan ng pamimilit o paggamit ng pampatulog. Hindi tumugma ang oras at detalye ng kanyang salaysay sa aktwal na mga ebidensya. Dito tuluyang bumaliktad ang kaso ng ang reklamo na unay itinuturing na seryosong pang-aabuso ay napalitan ng mga mabigat na tanong tungkol sa integridad ng nagrereklamo. Dahil sa mga bagong ebidensyang ito, inirekomenda ng mga investigador ang pagsasampa ng kaso laban kay Sandra para sa perjury o maling pagsasampa ng reklamo. Sa loob ng korte, ang labanan ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang nangyari sa kondo, kundi kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ang bawat detalye mula sa elevator footage hanggang sa mga deleted messages ay nagsisilbing mga piraso ng puzzle na unti-unting binuo ng prosekusyon at depensa. Para sa korte, ang mga digital na ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Ang pagtatangkang sirain ng buhay ni Mark ay nagsimulang maging boomerang na tumama kay Sandra. Ang hustisya, bagamat mabagal, ay nagpakita ng kanyang tunay na mukha sa harap ng hukom. Ang bawat pagkakamali ni Sandra sa kanyang plano ay naging susi sa kanyang pagkahuli. Hindi lamang ang reputasyon ni Mark ang nakataya, kundi ang mismong tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya na madalas ay ginagamit para sa personal na paghihiganti. Matapos sa mahabang pagdinig at pagsusuri sa lahat ng ebidensya, pumasok ang kaso sa huling yugto. Pinagtibay ng korte ang bigat ng digital records at CCTV footage bilang mas kapani-paniwalang batayan kaysa sa mga salaysay ni Sandra na pabago-bago. Ang hatol ng malinaw, ang kaso ni Sandra ay isang malinaw na pang-aabuso sa batas. Ipinataw kay Sandra ang hatol na pagkakakulong na aabot sa 4 na taon dahil sa false accusation at paninirang puri. Bukod dito, inutusan niyang magbayad ng moral damages para sa pinsalang idinulot niya sa reputasyon at kabuhayan ni Mark na aabot sa 500,000 piso. Ang desisyon ng korte ay nagsilbing isang matinding paalala na ang maling paggamit ng reklamo at ang pananakot ay may kaakibat na mabigat na pananagutan. Para kay Mark, ang investigasyon at desisyon ay pumanik sa kanya, ngunit hindi ito nabura ang lahat ng sugat. Bagamat nalinis na ang kanyang pangalan sa harap ng batas, hindi na naibalik ang dating tiwala ni Angel. Tuluyang nagwakas ang kanilang relasyon. Kinailangan niyang magsimulang muli, ayusin ang nasirang pangalan ng gym, harapin ang mga tanong ng mga kliyente, at tanggapin ang sariling pagkukulang sa pagpapatol ng isang sitwasyong hindi niya dapat pinasok. Sa kabilang panig, si Sandra ay nawalan ng trabaho, kaibigan, dignidad at kalayaan. Ang kanyang pagtatangka na kontrolin ang buhay ng ibang tao sa pamamagitan ng pananakot ay humantong sa pagguho ng sarili niyang mundo. Sa loob ng kulungan, pinagbayaran niya ang kanyang maling hakbang na sumira hindi lamang sa kanyang buhay, kundi maging sa kinabukasan ng ibang tao. Ang kasong ito ay nagbibigay ng isang malinaw at mahalagang mensahe sa lahat. Ang bawat reklamo ay lagi may dalawang panig, ngunit iisa lamang ang katotohanan. Sa ilalim ng batas,
Ang hustisya ay hindi nakabatay sa kung sino ang mas malakas umiyak o mas madamdaming magkwento. Ito ay nakabatay sa ebidensya, katotohanan at tamang proseso. Ang kaso ni na Sandra at Mark ay isang paalala na ang katotohanan ay laging may paraan upang lumitaw. Kahit pa ito ay pilit na pagtakpan. Ang hustisya ay hindi lamang pagpaparusa sa nagkasala, kundi pagbabalik ng kaayusan at pagkilala sa tunay na nangyari. Ang bawat desisyon ng korte ay nag-iiwan ng marka sa ating lipunan, nagduturo sa atin na ang paggamit ng batas para sa masamang layunin ay hindi kailanman magtatagumpay. Ang kasong ito ay nagwakas hindi sa isang maligayang wakas, kundi sa isang aral na mananatili sa alaala ng mga nakasubaybay, na ang katotohanan ang pinakamataas na uri ng hustisya. At kung umabot ka man sa dulo ng kwentong ito, ay huwag kalimutang mag-like at subscribe. Maraming salamat sa panonood.